Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, July 5 na po 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po nating minomonitor eto nga pong si Bagyong Bising na ngayon po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may chance pa rin itong bumalik sa mga susunod po na mga araw. So aalamin natin yan mga kaibigan at yung mga direksyon at mga lugar pa na kanyang posibleng maapektuhan. Pero kung bago lang kayo, makikiusap muna ako ng isang like at subscribe and pa-hit ng notification bell para po sa mga update natin ay mabilis ko po kayong nano-notify. Sa ating pong pinakahuling update sa lagay ng ating panahon mga kaibigan, ito pong si Tropical Depression Bising ay namataan po na may layong data na 345 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan. At meron po itong lakas ng hangin ngayon na pumapalo sa 55 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na bumubugso naman up to 70 kilometers per hour. Ang pagkilos naman niya mga kaibigan, pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Medyo mabagal mga kaibigan. So ngayon, ito po yung nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, pero posible pa rin yung maapektuhan ang ilang bahagi ng ating bansa. So ngayong araw po ng Sabado, July 5, bukod po sa banta nito nga pong Tropical Depression Bising o Bagyong Bising, kasama rin sa southwest monsoon o ang southwest monsoon sa nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yung mga lugar na aking sasabihin, ito yung mga apektado ng Tropical Depression Bising at ng southwest monsoon. Isahan mga kaibigan ang malawakang pag-uulan sa ilang bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, the northern portion po ng Aurora, Zambales, Bataan, Cavite, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at Antique. Yung mga lugar na aking binanggit ay posibleng makaranas po ng mga malawakang pag-ulan, especially sa hapon at sa gabi dahil po sa extension ng hangin, ito nga pong Bagyong Bising, kasama na dyan ang southwest monsoon. So mag-ingat po sa posibleng banta ng mga pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Kinabukasan naman mga kaibigan, ang ilang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, northern portion po ng Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at Antique ay patuloy pa rin makakaranas ng malawakang pag-uulan, dulot pa rin po nito nga pong Tropical Depression Bising, kasama na ho dyan ang southwest monsoon. Ito po kasing southwest monsoon ay nahatak po nitong si Bagyong Bising, kaya naman dumodoble yung nagiging epekto. Kahit po papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility o nakalabas na nga po itong si Bagyong Bising, patuloy pa rin itong nagpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ngayon, tignan na muna natin yung forecast track niya mga kaibigan at yung mga lugar pa na posibleng daanan nito bago po ito tuluyang mawala, dahil inaasahan sa mga susunod na mga araw or by Sunday ay posible po itong pumasok muli sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap naman na tropical storm. Medyo mas malakas ito ng konti pero hindi naman natin dapat pangambahan. Inaasahan mga kaibigan simula po ngayon ay 24 hours simula ngayon. Ito po yung milayo na 430 kilometers west of Itbayat, Batanes, sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Medyo mas lumakas siya ngayon, nasa 75 kilometers per hour, isang ganap na tropical storm. Nasa labas siya ng para malinaw po sa atin. At within the next 36 hours, simula din po ngayon, ay inaasahan ng kanyang lokasyon ay meron pong 410 kilometers west of Itbayat, Batanes pa rin. Nasa labas pa rin ng at lalakas ito sa 75 kilometers per hour. Isa pa rin galap na tropical storm. Inaasahan naman simula ngayon 48 hours mga kaibigan, makinig po kayo, 370 kilometers west of northwest of Itbayat, Batanes pa rin, nasa labas ng at within the next 60 hours, ito po yung may layo na 380 kilometers northwest of Itbayat, Batanes pa rin, nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Within the next 72 hours, 550 kilometers north of Itbayat, Batanes pa rin, nasa labas pa rin ng ito po yung magiging isang ganap na strong typhoon or nasa 95 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Pero thank God kasi ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wag pa rin tayo maging kampante, Inaasahan simula ngayon 96 hours ay ito ay magkakaroon ng lokasyon na 695 kilometers
north of Itbayat, Batanes, nasa labas ng PAR, isa pa ring strong typhoon na siya. Mga kaibigan, mag-ingat tayo, kaya sinasabi ko sa inyo yung advanced forecast para napaghahandaan natin, no? Kasi minsan sa atin, akala natin tropical depression lang, hindi lalakas. Tulad na aking sinabi, no, hindi naman natin dapat ito pangambahan dahil nasa labas na ng PAR. Pero yung posibilidad po na ito'y muling bumalik, papasok ng Philippine Area of Responsibility, mas malakas na siya na bagyo. Isa na po siyang strong typhoon, which is ito malakas ang hangin nito. Nasa 95 kilometers per hour. So kung titignan nyo naman mga kaibigan sa track forecast niya, ito no, ito nakita natin no, track and intensity forecast tropical depression Bising. Kung makikita nyo sa ating radar mga kaibigan o sa ating system, ito po yung inaasahan no. Sa July 5, ito nga po, nalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng July 6, sa labas pa rin ng PAR. At pagdating naman po no, ng Sunday, July 6 po ng hapon, ay posible po itong unting-unting bumalik, no? Papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung point na sinasabi na ito babalik sa PAR, pagdating po yan ng araw po ng Monday, July 7, sa ganap po na alas 2 ng madaling araw. Sa Monday at posibleng maapektuhan ito ang ilang bahagi po ng ating bansa, no? Kasama yung ilang bahagi o parte ng Batanes. At magiging strong typhoon naman siya, nasa labas na naman ng PAR, no? Pagdating ng July 7 pa rin, alas 2 po ng hapon. So, ang sinasabi nating senaryo dito, papasok muli sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero agaran din pong lalabas no, ng ating bansa. So, mas maganda na nakahanda na lamang tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Ngayong araw din, nakataas pa rin ang heavy rainfall outlook natin dahil po sa trap ng tropical cyclone na Bising o tropical depression Bising. At inaasahan ngayong araw no, ay 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang mararanasan po sa Ilocos Norte. Kasama na dyan ang ilang bahagi ng Batanes. Pagdating naman po mga kaibigan ng Sunday afternoon, July 6, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Batanes. Heavy rainfall outlook naman mga kaibigan dahil po sa southwest monsoon, inaasahan po natin ng moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Sur at La Union. Inaasahan din pagdating ng Sunday dahil po sa southwest monsoon, no, yung pag-uulan na ito, inaasahan natin ng moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm na dami ng ulan ang mararanasan sa Ilocos Norte. Kasama na po dyan ang Ilocos Sur. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung tinatawag din natin na tropical cyclone threat potential. Kasi syempre after po nitong si Bagyong Bising, ang ine-expect natin, inaasahan natin, tinatanong ng karamihan, kung may panibagong bagyo po ba na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So i-check natin mabuti at meron tayong tinitingnan ditong forecast radar. Week 1 natin pasok ditong July 4 hanggang July 10. Which is kung titignan nyo mga kaibigan sa ating map radar, kasama dyan no, itong si Tropical Depression Bising at meron tayong nakita na low chance ng low pressure area na pumasok or papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero low chance maging isang ganap na bagyo. So hindi natin yan dapat pangambahan sa ngayon. Pagdating ng week 2, pasok naman dito simula July 11 hanggang July 17, 2025 ay may nakikita pa rin tayong low pressure area na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. But take note, isa pa rin itong mahina no, na chance o low chance na maging isang ganap na tropical depression. Kaya yung tanong na ating mga kababayan kung masusundan ba agad itong si Bagyong Bising at nakita nyo sa ating forecast radar mga kaibigan o tropical cyclone threat potential, wala pa pong magiging kasunod ito. At maging handa na lamang din tayo sa mga posibleng mangyari dahil nga po si Bagyong Bising ay posibleng bumalik sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Para din sa kalinawan ng lahat, inaasahan na ngayong July no, ay 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng PAR. At meron na tayong nauna, eto nga pong si Tropical Depression Bising. At may ina-expect pa tayo na 2, no? And hopefully, itong 2 bagyo na ito, si Krising po yung isa, no? Ay maging mahina lamang do maglandfall o tumama, pumasok sa PAR, lumabas din agad. May mga senaryo kasi tayong tinitignan dyan. Yung mga bagyo kasi, 2 senaryo lang yan, posible maglandfall sa ating Philippine landmass, which is mas malaki yung epekto nito.
Pero pag nag-record naman, ang makakaapekto lamang ay yung extension or trap ng kanyang hangin. Pagdating po ng Agosto 2025, 2 hanggang 3 bagyo din ang ating posibleng aasahan. So maging handa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Pagdating ng September, 2 hanggang 4 na bagyo. Sa October naman, 2 hanggang 4 din. November, 2 hanggang 3. Pagdating naman ng Desyembre, 1 hanggang 2 bagyo. Pero ipapaalala ko lamang, nagbabago yung forecast natin mga kaibigan. Posibleng hindi naman yan masunod o posible ding mangyari. Yan po mga kaibigan ay ayon na rin sa advanced forecast weather condition at depende na rin at nagbase na rin tayo sa mga nakaraang update natin mga kaibigan last year sa sitwasyon po ng mga bagyong pumapasok sa loob po ng ating bansa. So ngayon, dahil meron pa rin tayong banta ni Bagyong Bising kahit nasa labas po ng PAR, maging handa pa rin tayo. Unang-una, yung mga paalala ko, lagi ko kayong maging updated, no, sa lagay ng ating panahon. So lagi ho ako nag-update, no, minsan maaga pa lamang naka-update na tayo at please mas maganda kung na-i-share natin sa ating mga labas kakilala para nalalaman din nila ang lagay ng ating panahon. At pangalawang mga kaibigan, dahil nga po uso din ngayon yung pagbabaha, no, maglinis tayo ng ating kapaligiran para po hindi nagkakaroon ng biglang bugso ng pagbabaha, yung mga basura plastic na bumabara ho sa mga kanal. May nagsasabi ano daw epekto o ano daw connect ng mga basura. Yan nga naging pinakasanhin ng baha, no? Connected po yan mga kaibigan. Pangatlo natin, i-safety natin ating mga importanteng gamit para kapag may mga malakas at malawakang pag-uulan ay pumbahaman sa lugar natin, yung mga papeles natin hindi po nababasa. At dadagdag ko din mga kaibigan, no, kung kaya naman natin mag-imbak ng pagkain na tatagal ng 2 hanggang 3 araw, no, mas maganda para hindi tayo labas na labas, lalo ni mga nakatira sa mga bundok, no, maputik ang lugar, minsan gabi aalis, lalabas pa tayo. Ugaliin din po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban din ho yan sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan. At ngayon din, ipapaalala ko yung mga nakatira po sa mga landslide prone area sa paanan ng bundok at yung mga malalapit sa ilog, kung kinakailangan naman o kung pwede naman tayong lumikas kapag kaapektado yung lugar natin, no, lumikas na ho tayo. Huwag tayong maghintay ng abiso ng gobyerno dahil minsan nalilate po mga kaibigan, no. Alam nyo, tayo mismo sa sarili natin, alam natin yung sitwasyon ng lugar natin kung tayo ho ba ay magiging apektado ng mga pag-uulan. May mga update naman tayo, may mga update naman ho ako. So i-monitor na lamang po natin. So sa ngayon, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. And please, pakiusap po muli ako ng isang like at subscribe at pahit ng notification bell para ma-update po kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.